Hello everyone! Welcome back to our channel. So for today, tutuloy na natin yung 40th anniversary celebration ng Transformers. At for today's unboxing, ito. Ayan. Si Autobot Point Blank. Isa siyang Target Master. So yung Target Master niya si Autobot Peacemaker. So ito yung packaging. Ito yung harap ng box. Ito yung top ng box. Transformers Legacy. Sa side, yung artwork ng Legacy. Tapos yung logo ng Autobots. Yung Transformers Authentic. Sa kabila, yung robot mode niya. Ito yung alt mode. Tapos yung sa likod, yung product shots. Yan, robot mode, alt mode, tapos yung target master. And ito yung bottom ng box. So, buksan natin. Yan. So, ito yung laman ng box. Yung si Point Blank, yung mismong figure. At nandito sa likod, yung target master niya. So, ito yung instructions. And ito, yung piece of paper na hindi ko binabasa. Yan. So, i-release na natin siya sa kanyang packaging. Yan. So, bago natin pala pakawalan si Point Blank. Yan. Kung napapansin nyo, masyadong malikabok kasi yung ganitong packaging. Wala na siyang plastic na window. Kaya naman pag nalagay sa storage, natambak sa storage, madaling pumasok yung mga dust. Yan lang. Yan. So, ito na yung mismong figure. Pero, kunin muna natin yung kanyang partner na si Peacemaker. Walang articulation yung arms. And ganito lang ang maging transformation niya. Ayan. Teka. Hindi nagpo-focus kasi. Ayan. So, ito yung robot mode niya ni Point Blank. And ito yung weapon niya. And sorry in advance kung masyado maingay yung sa background noise kasi may ongoing construction na nangyayari. Teka lang. Ayan. So, bago ko siya transform into alt mode, tingnan muna natin siya kasama yung kanyang isa pang target master na teammate niya, si Siege Crosshairs. Ayan. Isa na lang, kompleto na yung team nila. Si Sure Shot yata yung isang kulang. Ayan. So yung... Teka, masyado palang mataas. Oops. Ayan. So, ito si Point Blank. Ito naman si malikabok na Crosshairs. At meron siyang 3D printed na upgrade kits kung natatanda niya sa mga lumang video. Pero siguro sa mga susunod na weeks, papalitan ko na itong upgrade kit na to kasi yung filament nito medyo nag-start ng mag-crack. Ano yan, yung PLA pa yan dati. Mas maganda siguro kung ibang filament na yung gamitin kapag mag-print ng upgrade kits ng Transformers. And so, yun nga, sabi ko kanina, magka-team sila nitong si Sure Shot, si Point Blank, si Crosshairs, tapos si Sure Shot na yung kulang. Tapos itong target master na to, ayan, kung tama ang tanda ko, galing to sa Takara Legends na Windblade yata ito. Tapos meron siyang mas maraming articulation ng konti compared dun sa latest ng Legacy. Yun yung konting lamang niya compared dun sa latest na target master. Kasi ito, yun nga, kanina, ito lang transformation niya and articulation. Yun, hindi nagalaw yung arms niya. Hindi nagalaw yung legs niya. Mas gusto ko yung mga ganitong design kaysa dito. Yan.
i-transform na natin to into alt mode, itong si point blank. Ayan, so ito na yung alt mode ni point blank from Legacy. Medyo ayaw lang kasi mag-lock ng mabuti dito. O ganun ba talaga? May mga parts na hindi pa pala naka-lock. Tapos ito yung target master niya, pwedeng i-touch dito sa taas, sa likod. And okay na, maganda naman alt mode niya. Si crosshairs, hindi ko na-transform into alt mode kasi nga yung 3D printed upgrade kits niya, medyo may mga crack na ibang parts. Siguro, gagawin ko lang sila ng photos na magkasama itong dalawang target master na to kapag napag-print na ako ng bagong set ng upgrade kit niya. Ayan. And since na-transform na natin si point blank and peacemaker into alt mode, ito yung alt mode nila. Ito ko muna tatapusin yung video. Well, yung part ng video kung saan in-unbox at in-transform si point blank kasi hindi lang siya ang target master na bubuksan natin ngayon. Meron pang isa. Hindi ko matatapusin yung video kasi usually pag na-transform and unbox and transform, tapos na yung video. Pero ngayon, meron pang isang target master. Ayan. Ito naman sa Generation Selects galing sa War for Cybertron Trilogy pa rin. Pero kasi pag Generation Selects, mas plain yung packaging. Ganitong box, yung cardboard. At yung bubuksan natin ay si Artfire and Nightstick. Pero ito yung sticker niya, may cut na dito kasi in-inspect ko na to dati. Ayan. Kasi nung na-deliver nga to dati, usually naman pag may na-deliver from Lazada or Shopee, sine-check ko muna agad kung tama yung item para wala masyadong issue. And ito, ayan, tama naman. Si Artfire and Nightstick naman yung laman. Hindi nga lang masyadong kita. Yan. So, kunin muna natin sila. Ito yung laman ng box, yung instructions and piece of paper na to. Bumalik na lang sa box. And ito, si Artfire and si Nightstick na may konting discoloration na yung white niya yata kasi medyo matagal na itong figure na to. Tanggalin ko muna itong mga elastic dito para i-release yung dust effects. And so yung dust effects muna. So merong 4. Or ba hindi blast effects to ba water kasi ano siya, diba? Kung tama, pagka lang pa fire truck yata siya. Da-double check ka na lang. Depende dalawa. Tapos yung accessories niya, ito. Teka, medyo maingay lang sa ano. Kasi yung plastic nito, pag nasagap ng microphone, masyado maingay.
Ayan. So, ito yung figure mismo. Si Artfire. Yan yung mga white parts niya. Medyo may mga konting yellowing na. Kasi nga, medyo matagal na yung figure na to. And mahirap maiwasan yung ganito. Unless yung paglalagay nyo ng lagar hindi talaga naaarawan. Pagtaka lang kasi nasa loob naman siya ng box pero nagkaroon pa rin ng discoloration. Ayan. Ito yung target master niya. And yun sa iba naman yung mga accessories. Check din natin. Okay, mali pala yung pag-transform ko dun sa target master niya. Dapat pala yung arms na sa taas. Yan. Para nakasecure. And hindi kung saan napupunta. Ayan. Okay. Tapos, ito dito naman. Tapos, yung iba niyang accessories. Ito. Teka, magkaiba pala to. Itong isa dito. And yung kamay niya, napapalitan pala. Pwedeng ganito. Yung mold meat kasi niya, si Grapple and si Inferno. Sino pa ba? Parang marami yata silang ganitong mold. Wala pa akong copy na. Ito pa lang unang copy ko ng ganitong mold. Kaya medyo naninibago pa sa mga pwedeng gawin ng figure na to. Ito. And ito namang accessories na to. Ay, nahulog. Saan kaya siya pamagay? Sa shoulders ba? And hindi ko kasi makita sa instructions kung saan ito nilalagay kapag robot mode. Pag alt mode kasi may nakita ko. Pero dito ko lang muna ilalagay. Or pwede rin dito. Basta kung saan naman mag-match yung size ng peg para sa hole. Pwede naman yan. Para lang hindi mawala yung accessories niya. Para may storage kapag hindi ginagamit. Ang itabi muna natin yung isang weapon. Ayan. So, pag robot mode siya, pwedeng ganito na lang itsura niya. Itong extra blast effects. Hindi nga natin sila on blast effects talaga. Saan ba siya pwede ilagay kapag, dito na lang pag robot mode, dyan na muna para hindi mawala. Dito ba compatible? Yan, pwede pala. And since in-unbox natin si Artfire, ang target master na Autobot na madalas siyang kasama din ay ito, si Stepper or Ricochet. Ayan. Yun nga lang, wala siyang ganito na target master. Kasi pag binili ito ng Generation, yung version na to, yung Generation Select, pag binili siya, ang weapon lang nakasama ito. Tsaka yung combiner part niya. Kasi nung Power of the Primes yata ito na-release. So yun yung dalawang accessory lang nakasama. Walang ganito. Kaya sa ngayon, hindi kompleto yung pagiging target master niya. Siguro pag nakita lang
mura na Siege Fire Drive, ba pwedeng placeholder hanggat wala pang nare-release na weapon niya talaga. Yan, dahil na-transform na natin si Artfire and Nightstick into... Ay, hindi pa natin siya nata-transform. Nagawa pala natin yung kanyang robot mode na nakakabit itong Target Master, naka-alt mode si Nightstick, at nakakabit itong mga bluish effects na to. At kinabit din natin ibang accessories. Tanggalin muna natin ulit kasi susubukan na natin siyang i-transform into alt mode. Send ko muna lahat. Ayan, so ito na yung alt mode ni Artfire. And ngayon, ikakabit na natin yung mga accessories niya. Itong weapon niya dito naman sa side. And... ayan. Ito yung bluish effects. Kailan kasi dalawa. May extra dito na lang isa. Ayan. Ito, itong Target Master niya. Hindi ko lang kung saan nilalagay kapag alt mode. Maghanap na tayo ng pwedeng kabitan. Pwede. Dito na lang din, sa kabilang side. Yan yung alt mode ni Artfire. At nakabit na rin yung mga weapons and accessories niya. Tapos ito pa yung sa naka-alt mode na Target Master, si Point Blank. And bago tapusin yung video, since mga Target Master yung in-unbox natin ngayon, at nakita natin yung iba nilang mga kasamahan. Ayan. Na robot mode pa. Ito kasi isa sa mga pinakauna kong Target Master din sa collection, si Scoop. Kaya lang itong si Scoop, wala pa siyang mga partner na Target Master. Tatlo rin sila sa group niya. Limutan ko yung pangalan nila, yung dump truck. Hindi man dump truck. Yung isang truck tsaka isang mixer. Palagay ko lang sa caption. Tsaka yung pictures nila. Tapos ito kasi yung Target Masters niya. Nalagay dito ngayon sa lalagyan ng battery ng vape kasi ewan ko, nabanggit ko na sa ibang video. Yung balak ko kasi dati. Tamba si stepper. Yung balak ko, i-duplicate ko itong mga Target Master na ito. Kaya pinagpalit ko yung parts nila. Ito, natanggal nga lang ngayon. Pati yung peg dito sa dulo. Kasi dati, binalak ko nagawan nga ng copy itong mga to para ibigay dito kay Quake, Titan Saturn Quake. Kaya lang hindi pa natutuloy yung pag-replicate
and pag-repaint nitong mga to. Kaya sa ngayon, pending na project muna sila. Tapos, parang recently lang in-announce din, maglalabas din naman pala ng bagong Quake. Dati kasi yung bala ko, para makompleto yung team ni Quake, gagawa ako ng repainted and medyo retooled version nila. Ayun, naalala ko na. Kasi di ba ito nirelease dati ng Titan's Return pa. Naisipan ko dati, since may nirelease dati na Combiner Wars version ni Needle Nose and ni Spinister, dati ang bala ko, kukuha ko ng mga fake na Combiner Wars figures. Tapos i-repaint ko sila, tapos papalitan ko yung mga head sculpt para mag-match dun sa design ng Combiner Wars version na Needle Nose and Spinister. Tapos nga, i-replicate ko itong mga to dapat and i-recolor para isang team sana sila. Kaya lang, naglabas naman yung Legacy. Sa Legacy nga ba si Spinister? Sa Siege yata si Spinister. Tapos nitong Legacy yata si Needle Nose. Basta, nire-release din yung dalawang kasama nito. And recently announced na nga, may bagong version din itong si Quake. Kaya yun, hindi ko na nagawa yung project na yun. Tapos meron pa akong duplicate nitong si Scoop. Parang kung sakali na i-repaint ko na ibang ganito, meron pa rin ako ng original na version nitong Target Masters. And ito, kung sakali pwede pang i-repaint into different characters kasi meron pang ganito ng kulay white. Yung si Sergeant Hound yata yun. And this naman yung kakulay ng mga characters sa Constructicons. Kalimutan ko na rin ang pangalan. Basta yung mga options na pwedeng gawin dito. Either yung white na version or yung Constructicons version na color. Ayan. So, ayan. Ito yung mga Target Masters ngayon na nasa Pasita. Nasa Cavite. Kasi karamihan ng ibang characters na Target Masters din. Yung sa Decepticons, yung mga jet, nasa Pasita. Tapos, si Cap, si Hot Rod, si Blur, and Target Masters din sila. Tapos, meron pa sa Decepticons din. Nalimutan ko pa yung ibang characters din eh. Ayan, basta sa akin, ito yung Target Masters na nandito ngayon kasi sila muna yung magkakasama. And ayan, dito muna tatapusin yung video dahil na unbox na natin at transform si Point Blank and si Artfire. And na-reunite sila sa mga teammate nila. Yan, okay na. Kulang na lang ito ng siguro si Siege Fire Drive pag may nakita pa akong mura sa Shopee or Lazada. Or kapag ka nagkaroon siguro ng mga toy convention, check ko na lang para kumpleto na itong isang character na to. Ayan, doon ka tatapusin yung video. Thank you sa panonood at kung nagustuhan nyo, hit like and subscribe. And kung di naman, okay lang din, walang pilitan. Hindi nyo kailangan mag-like or mag-subscribe. And kita-kita lang tayo sa susunod na video. Bye-bye!